Sino ba ang dapat na masunod sa isang relasyon? Isa po kasi yan sa madalas na pagtalunan ng mag-asawang makakausap natin ngayon na sina Mira at si Raven. Ang pakiramdam daw kasi nitong si Raven, dominante sa kanilang relationship itong si Mira. Na para daw bang bawat gagawin nilang desisyon dapat ay paboran ang kanyang misis. Pero ang depensa naman nitong si misis na si Mira, para naman daw yun sa ikabubuti ng kanilang relasyon. O, eto, kausapin na nga po natin Mira and Raven mula sa Canada. Opo, welcome dito sa HEART segment natin. Hello po, Kuya po. Oo, nasa Canada kayo. Saan kayo sa Canada ngayon? Sa Vancouver po. Oh, maraming salamat. Alam nyo, very Pinoy yung ugali na binitbit nyo dyan sa Canada. Kung sino ba ang nasusunod sa relationship. Saan ba nag-umpisa? Dito kayo sa Pilipinas nag-umpisa noon bago kayo lumipat dyan sa Canada? Opo. Matagal na po kaming mag-boyfriend and girlfriend sa Philippines. And then, dito po, magto 2 years naman na po kami. Oh, meron na ba kayong mga kids? Wala pa naman po. Yan, okay. So talagang nakikita nyo pa lang sa loob ng bahay ninyo ay yung isa't isa. O ayan, kasi nga, eto raw, si Raven parang okay ka lang ba? Parang masakit yung tiyan. Mira, inano mo yan? Parang masakit yung tiyan ni Raven. May kurot po sa tagiliran. May kurot, kita nyo? Diba? Magkukurutan talaga yung nakaka-relate kasi. Pero alam nyo, maraming mga nakikinig sa atin ngayon dito sa 105.9 True FM. Ang mga nagkukurutan din. Diba? Na ganyan. Sinong araw ba talaga ang dapat na masunod? Pero teka, ano ba yung mga decision making na to na feeling mo, Raven, ay sana pinalulusot na ni Mira? Bakit kailangan ko pang i-adjust? Ganyan. Ano ba yun? Kasi nung nag-Japan ako dati, kumbaga yung mga, hindi pa kami kasal noon, kumbaga yung sahod ko, pinagbibili ko ng mga figurine, mga marbles, o anything na mga anime na figurine na. Tapos ayun, yung tipong hindi ko naisip na hindi na ako nakakaipon. Tapos doon nagagalit yung girlfriend ko pa lang siya dati, yung asawa ko. Yan. Hindi siya nagagalit na, pag uwi ko, yun, wala akong naipon, kumbaga. Pero marami ka naman mga, yung mga collector's item yan mga anime. Kaya mo bang ibenta? Binibenta yun Di ba? Nabenta ko din siya ng lahat nung pag-uwi ko ng Pinas kasi kailangan ng pera. Doon ba sa pagbenta mo, kumita ka o nalugi ka pa? Yun ang masama pagka nalugi ka pa Nalugi. Ayun lang. Talagang magagalit nga. Pero sa parting yun maganda yung guidance na ibinigay naman sa'yo as a girlfriend pa lang noon. Itong si Mira, tsaka yung reminder na ano ka ba naman? Yung kinita mo, dyan mo inilagay hindi mo naman pala ibibenta. Ilang mga action figures ba? O yung kailangan mo. Pero kasi ako, personally, nag-iipon din ako ng mga ganyan. Well, hindi anime. Mga G.I. Joe naman. Pero meron lang meron lang siguro sa'yo, sobrang dami. Ha? Konti lang po, pero yung isa nagkakahalaga kasi ng 20,000. Ayan na nga ba sinasabi, mga mamahalin nga. Oo, ayan. Pero nabit-bit na nga yan. At hanggang ngayon ay binabantayan ka nitong si Mira. 'Di ba? I think it's a blessing na chine-check ka nitong si Mira. From time to time ba or all the time? Kasi magkaiba yon yung from time to time o all the time. Baka naman all the time na. Kaya parang hindi ka naman makakilos ngayon, Raven. Ito na ang pagkakataon mo. Hindi, sa ngayon po, parang natuto na po ako Parang tama po siya sa decision making. Kumbaga po, kailangan namin ng communication talaga bago bilhin yung bagay. Yun talaga, nabitbit nyo na ngayon. Pero gaano kahirap yung transition galing doon sa, hindi kaya ko ng desisyonan to diba? Hanggang doon sa, teka lang, ba't parang may nakikialam na sa desisyon ko? Kaligayahan ko to Diba may mga ganyan tayo? Deserve ko to May mga term tayong ganyan. Paano mo yan sinayawan, Raven? Sa ngayon po, kumbaga yung budget po, meron po nung sumusobra. Kumbaga kinakaltas namin lahat ng mga kailangan. Tapos yung sobra po doon, meron po kami bawat isa na pwede namin gastusin kahit anong gusto namin bilhin. Ang laki siguro ng mga sweldo nyo dyan, dito kasi kapag ka may sumobra,
pagka may sumobra dito, ano mo muna eh. Baka naman ipunin mo muna yan. Wag mo nang gastusin yan. Pero Mira, ito si Mira, ganun ka nga ba? Napansin mo rin ba sa sarili mo na naging masyado ka mahigpit kay Raven? O kumusta siya nung medyo nagkakaaway? Kaya syempre, papalag pa yan eh. Nung una, hindi pa sanay eh. O kumusta? Kwentuhan mo nga kami, Mira. Nakuha ba sa tiyaga o talagang minsan nagkakabungangaan? Ganyan. Siguro po nung mga first year ng marriage po namin, may time na sumasama yung loob niya pero hindi niya sinasabi sa akin kasi may gusto siyang bilhin pero ako hindi, wag na, hindi yan kailangan, masyado yung mahal. Tapos may time na halimbawa may gusto siyang bilhin, mag-aano ako na yung mas mura na lang bilhin mo. Siya kasi kapag let's say bibili siya ng motor, ang gusto niya top of the line, mahal. Tapos ako parang okay na yung parang medyo hindi naman super mahal pero same lang naman yun ng use, di ba? Parehas lang naman siyang pang-travel and everything. Pero siya kasi gusto niya lagi maganda, branded, ganyan. So yun yung parang kinailangan namin mag-meet halfway. Nag-meet nga ba talaga halfway? Kasi medyo napangiti ka habang sinasabi mo yun, Mira. Parang medyo tumaas naman ng na kami, hindi na 50-50. Let's say 70-30 na po. 70% ng decision ay sino nagsabi? Si Mira. Kasi nga doon sa nangyari dati na umuwi ng Pilipinas na wala na ipon at kinilangang ibenta yung mga yung mga kinolekta ng mga laruan. Okay? Ayan. At ngayon nga na nag-asawa na kayo, kumusta bilang asawa na itong si Raven? Hindi na ba siya, kasi alam nyo, problema rin yan sa marami, sa mga nakikinig sa atin, lalo na dito sa Pilipinas. Alam mo naman tayo, pagka stateside, diba? Ay, orig yan. Kapag Pilipino ang gumawa, local. Local yan, mahinang klase. So may ganung mentality rin pala na pinanggalingan itong si Raven. Kaya gusto niya top of the line, the best, kasi kaya ko. Pero papaano yung bukas? Papaano yung gagastosin natin bukas? Huhulugan natin yan. 'Di ba? Kung top of the line yan, kung hybrid yan, na sasakyan yan, o transformers yan, nagiging bahay yan. 'Di ba? Mas mahal yan. Papaano yun? Para po sa akin communication din po talaga. And yung yung sa amin po, yung sahod po namin dito is iisa na lang po siya. So kung ano po yung kanya, akin, pero yung akin. Napaka-fair. Mira, napaka-fair mo. Napaka-fair mo talaga. Yan ang kailangan wais si Mrs. 'Di ba? Share naman na kami sa lahat. And then kapag may mga gusto po kaming bilhin nga po sa yung mga parang luho po namin, pinag-uusapan po namin ng maayos. Kasi dito nga po sa Canada, medyo malaki nga po ang sahod. Yun nga lang, mataas din po ang cost of living. Yes. Yung mga renta, kumbaga, sumasapat lang din po siya talaga sa mga pangangailangan. May onting extra para mabili mo yung luho mo, pero hindi po siya yung parang iniisip ng iba na sobrang laki na ng ipon mo and everything. Yung maya't maya, pwede ka nang gumasta. Siyempre, kung nakatira ka nga sa Canada, kumikita ka ng Canadian dollar. 'Di ba? Oo, nga lang, ang gagastusin mo, Canadian dollar din, hindi naman peso, na hindi maintindihan ng mga nanditong sa Pilipinas. Akala nila pagkamura lang rin, madali ang buhay dyan, malamig, libre aircon, malamig ho talaga rin. Sa lugar sa Vancouver ba, medyo malamig dyan, ano? Sa overall ng Canada po, dito po ang pinakamagandang weather. Dyan, yung iba nag-snow na, dito po hindi po, bihira po. Ayan. Sige, para diyan na lang ako bibisita pagka nagkaroon ako ng time. Next week siguro. Next week. Pagka natipuhan ko. Ayan, pero ngayon wala na kayong problema diyan. Nakapag-adjust ka na rin, Raven. Anong natutunan mo pala doon sa 'di ba dati gusto ko yung the best kasi may pera ako to buy the best, yung branded, yung papaano medyo may asawa na ako atras. Siguro po yung priority na lang talaga. Kung ano yung priority na talaga. Ngayon kasi, kumbaga, family na, priority na namin mag-ipon para sa future po. Yun talaga.
Oo, tsaka maganda rin na ma-realize natin ano, na yung mga branded na damit, kapag ka hindi lang rin naman yan naingatan, mawawalwal lang din yung, 'di ba, sa t-shirt na lang, minsan nakakapanghinayang. Branded nga, pero sinuot mo, nilaban mo 3 beses, wala na, pambahay na lang. Oo, o kaya naman mga sasakyan na kapag ka sinusian mo na, inilabas mo sa kasa, pababa na ang pa-depreciate na ano, yung presyo niyan. Yung mga ganyan. Pero natutunan nyo rin talaga na mag-compromise. Yun yung mahalaga dun eh. Mahirap kasi kapag ka sa isang relationship ay tatanungin talaga natin kung sino ang dapat na masunod sa isang relationship. Since it's a relationship, dapat dalawa kayo. At maganda yung naging paraan nyo. 'Di ba? Na si Mira, kinakausap si Raven, at si Raven, kinakausap si Mira. Kahit na medyo, alam mo yung magbabangayan bago hugutin ng pitaka, bibili ka ba o hindi? O pitaka ba ang huhugutin ko o pamalo dahil ayaw mong tumigil? 'Di ba sometimes, kailangan mong gawin yan. 'Di ba, Mira, tama? Kailangan mong gawin na meron bang malalang away kayo na inabutan noon na naghamunan ng ay kung di ka magbabago, wala yan tayo. Wala. Siguro yung sa games. Meron po dati pero nung ano pa yon, nung hindi pa po kami mag-asawa. Ano 'yon? Yung nasa Japan po ako, kumbaga syempre po kumbaga pera ko nga po yun nasa mindset ko. Ano po ako, kumbaga nilaan ko po siya sa sa mga NFT games. Doon din po naubos yung ano ko. Yun yung pinakamalaking pinagawain po namin na parang natalo po ako na almost 300k po ata. Yun, kasi hindi ako nakikinig sa kanya. Tapos hindi niya po alam yun kasi nga po, alam ko para mababalik naman yung pera. Kumbaga, pass money. Ayun din, pass din po siya nawala. Ayan. Tapos, napaspasan ka pa ng bibig nung nalaman ni Mira. Tama? Pero ito naman, since dito nga sa pag-uusap natin, si Raven yung nabago, nag-adjust kay Mira, pero si Mira rin naman, kung wala yung pagtsatsaga nitong si Mira, ay hindi rin magtutuloy sa mas magandang pagsasama yung relationship ninyo sa ngayon. Ano ang gusto ninyong sabihin sa isa't isa? Mula doon sa mga lumang kayo, sa mga immature na kayo, doon sa mga maluho na mga kayo, dito sa simple pero masaya na Mira and Raven. Raven, anong gusto mong sabihin kay Mira? Ayun po, nagpapasalamat ako na... Sabi mo sa kanya, ayan o, kaharap mo na eh, katabi mo na eh. Sige, makikinig lang kami rito. Go ahead. Ayun. Thank you kasi ikaw yung naging asawa ko na yung mga bilin mo sa akin na about sa pera, sa mga decision ko na ikaw yung nagpapabago. Kasi ang dami kong decision na parang na puro mali. Pero nung nakinig ako sa iyo, ang dami kong decision na naging tama. Kumbaga, yun ang pinakagusto ko na nabago yung buhay ko dahil yun, nakasama kita. Siya yung nagbago ng buhay ko. Mira, ano naman ang masasabi mo kay Raven? Muntik sukuan pero hindi pa rin naman pinabayaan. Salamat din kasi hindi ka give up sa relationship natin na kahit minsan may mga masasakit ako na sasabi due to the arguments, sa sama ng loob and everything. Salamat kasi andyan ka para intindihin ako. Hindi ka bumitaw sa relasyon natin. And salamat kasi kahit andun ka lagi sa yung araw-araw na tinatanggap mo yung new learnings ba na ibinibigay din sa atin at mga sinasabi ko palagi. Kapag ka nagkikiss kayo, sino nag-i-initiate? Ako po. Ano pang ginagawa mo, Raven? Naghihintay kami. Shy type po. Shy type. Go ahead. Naku mag-asawa. Di ba nga? Maraming salamat. Alam nyo, may nagre-request lang, may mga nanonood. Ano raw yung pet ninyo na kasama dyan? Ano ba? Dog or cat? Cat po. Cat na parang dog. Ang laki. Ay, ang laki. Anong pangalan? Latte po. Latte. May kasama pa ba? Ano yung nakabitin dun sa likod?
Wag na po. Bag lang po. Bag lang naman pala yun. Oo, akala namin pet din yan. No? Hello, Latte. Maraming salamat sa inyo, Mira, Raven, and Latte. Mula po sila sa Canada. Pero kita nyo naman, ugaling mga Pinoy, dinala sa Canada, pero yung pagsasama talaga, no? Na Pinoy din, na hindi naman kita susukuan. Basta, matututo ka lang ring makinig, gaganda itong pagsasamahan natin hanggang sa mga susunod pang taon. 'Di ba? Sila po ang example niyan, Mira and Raven ng Canada. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.